So hindi naglabas ng TRO. Tama ba itong Korte Suprema? Pero meron pang Tama. before Tuesday, 'di ba? Meron pa naman Lunes, no? Doon sa mga hindi familiar diyan sa proseso sa korte, in particular diyan sa Korte Suprema, is it correct to say now na talagang hindi sila naglabas ng TRO? Well, for now, 'di ba? Usually kasi kapag TRO at may nag-file ng petition, hinihingi na agad yung issuance, 'di ba? And in some cases, kung yung court ay inclined, pagkatanggap pa lang ng petisyon, nag-i-issue na sila kaagad ng temporary restraining order para pigilin kung ano man yung pinapapigil ng petisyon pansamantala habang sila ay mag-uusap-usap, 'di ba? Pag-aaralan at magdidesisyon dito sa sitwasyong ito. Pero ito nga, nung nag-file si VP Sara nung isang araw, hindi naman nag-issue ng TRO. Pero para malinaw, hindi ibig sabihin nun ay hindi na pwedeng mag-issue ng TRO. At anytime, habang pending itong kasong ito, pwedeng magdesisyon ng Korte Suprema na sila ay mag-i-issue ng temporary restraining order o preliminary injunction para ipatigil yung mga proceedings sa House of Representatives habang pending yung kaso. Pero pansamantala, wala. So, tingnan natin kung mayroon pang mangyayari, sabi mo nga, bago mangyari yung Tuesday hearing. Okay, so potentially, kunwari, walang ilabas sa TRO before Tuesday, April 14, pwede silang maglabas pa rin after April 14? Well, technically, oo. wala naman nagpipigil sa kanila from issuing yung TRO at any stage while the case is pending before them. Although, sa mga nakaraang kaso, sa mga ibang kaso na hindi na nag-issue ng kaagad-agad upon petition, in many cases, hindi na nag-i-issue talaga. Kung maalala natin, kanya na nangyari dun sa unang final na challenge the impeachment last year. Diba? Hindi naman sila nag-issue ng TRO din nun at hindi na rin nag-issue ng TRO hanggang lumabas yung desisyon nung July. Ang naging TRO nila doon si Chis Escudero dahil siya yung hindi kumilos sa Senado. Kahit wala namang TRO. Niredefine ni Chis Escudero yung fourth win, no? Hanggat umabot dun sa desisyon ng Korte Suprema. Okay, so pwedeng ganun pa rin, no? Pero dito pa kasi, no, isa sa mga pinag-uusapan dito, yung meron pa talagang punto para mag-step in ang Korte Suprema at this stage. 'Di ba? Given the issues that the Vice President raised. Tsaka take note, no, sa mga viewers natin. Dalawa yan Yung unang petisyon dun sa mga abogado na hindi naman daw technically nagre-represent kay Vice President Sara Duterte. Pero pag tinignan mo yung kanilang profile, yung hilatsa ng mga mukha nila, pro Duterte yung mga yan, 'di ba? Mga DDS yan. Pero yung pangalawa, mismong kampo ni Vice President. Siya na mismo. At meron pa yatang final o ipa-file na isa pa, 'di ba? Na yung mga iba pang mga abogado. Parang ang ideya yata nila ito, magka-crowdsourcing sila ng mga magpa-file para palabasin na merong clamor ng mga lumalapit sa Korte Suprema para ipagtanggol ang karapatan ni VP Sara Duterte. Mukhang ganun yata yung gusto nilang palabasin dito. But para sagutin yung tanong mo, Christian, madaming naging criticisms actually yung desisyon ng Korte Suprema last year. Diba? At unahin nga ng pinanggagalingan ng mga eksperto, retired justices, mga law professor na nagsalita dyan, tingin nila nang himasok ang Supreme Court sa isang usapin na sa ilalim ng ating saligang batas ay binibigay sa sole and exclusive power ng House of Representatives. Okay? So, at sa mga nakaraang pagkakataon, sa mga ibang kaso na pinahid sa Supreme Court tungkol sa impeachment, ang naging siguro approach ng Supreme Court, medyo maingat. Diba? Parang pinofocus lang sa Francisco versus House of Representatives, yung unang-unang final na kasong ito yung impeachment ni dating Chief Justice Davide. Ang naging ruling lang yung issue ng one-year bar rule. Okay, pero kinonfine niya yung sarili doon at hindi na siya nagsalita pa tungkol sa ano ba ang division ng isang impeachable offense o tama ba ang ginawa ng House
nung kinonsider nila itong bagay na ito bilang isang impeachable offense and so on. Kasi nga, ang hatian dati malinaw eh. House of Representatives ang magdidetermine kung ano ang basis for impeachment, ano ang nagkwa-qualify as grounds for impeachment under the Constitution, at sila ang mag-i-initiate. So very very careful yung Supreme Court diyan. Pero dun sa unang desisyon, nakita naman natin, totoo, ang ginawang batayan yung 1-year bar rule, pero para maabot yung conclusion na yun, dinefine ng Supreme Court para sa House kung ano ibig sabihin ng session day. Yeah. At gaya nga ng binanggit ng napakarami ng mga ibang mga eksperto, unprecedented yun. Parang pumapasok ka at sinasabi mo sa isang co-equal branch, mali ang rules nyo. Dapat itong ibig sabihin ng session day, kami na magtatakda kung ano yan. Bukod pa dun sa mga dinagdag nilang mga panibagong requirements for yung exercise nga ng power ng impeachment, na kailangan ipakita na lahat ng congressman ay nabigyan ng adequate basis bago sila bumoto. Na Dapat kahit binasa na nila. dumaan yan, binasa nila. Kahit na dumaan dun sa 1/3 vote na mas mabilis dapat na proseso, kailangan bigyan pa rin ng pagkakataon yung respondent para sumagot, etc. So ngayon, na yung House ay nag-a-act uli on the impeachment. At sa aking pagtingin, napakaingat nilang sinusunod yung mga sinabi ng Supreme Court doon sa kaso ng Duterte versus House of Representatives. Kita mo naman, 4 na impeachment complaint ang final, pero in excess of caution, dinismiss yung dalawang nauna dahil baka mamaya, sabihin pa ng Supreme Court, hindi yan nag-qualify doon sa 1-year bar rule. So hindi na namin papansinin yan. Itong last 2 na lang na siguradong lagpas na doon sa 1-year ban. Okay. Pangalawa, hindi na nila dinaan doon sa 1/3 vote na didiretso kagad sa Senado. Ang ginawang proseso ngayon dito, dumaan muna tayo sa Committee on Justice at sinunod yung mga araw para sa inclusion in yung order of business, referral to yung committee. At ngayon, nagsasagawa ng isang proceeding sa Committee on Justice at gustong tingnan yung ebidensya para nga masagot yung pinapag-usapan natin kanina na itong mga kongresista ay mabigyan ng pagkakataon na mapag-aralan yung batayan para dun sa anumang issue na nire-raise dito sa impeachment complaint bago magbotohan. So di ba very very careful na nga sinusunod na So katakataka na ngayon yung mga tao na nagreklamo last time, masyadong mabilis ang ginawa ng House. Nagreklamo uli ngayon dahil masyado naman yatang madaming gustong gawin ng House. Correct. Ang summary dyan ganito. Diba? So, Last year, humiling ng due process. Ngayon binigyan, nagalit pa rin. Oo. Teka, Last year, wag muna sige. tayo mag-trial sa Senado. dito dapat sa House muna. Ngayon, hindi. Dapat sa Senado na lahat yan. Wag na dito sa House. Diba? Gumagalaw yung goalpost. No? Hindi ko man sinasabi umiiwas, pero parang ganon.